Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Exodo 16:14-16. Nang pumaitaas na ang hamog, may nakalatag sa ibabaw ng ilang na munting bagay na bilog at kasinliit ng namuong hamog sa ibabaw ng lupa. Nang makita ito ng mga anak ni Israel ay sinabi nila sa isa't isa, "Ano ito?" Sapagat hindi nila alam kung ano iyon. At sinabi ni Moises sa kanila, "Ito ang tinapay na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang kainin. Ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Pumulot ang bawat tao ayon sa kanyang kailangan, 1 omer para sa bawat tao ayon sa bilang ng mga tao na mayroon ang bawat isa sa kanilang mga tolda." Tanggapin ang bigay ng Diyos. Ang mana ang tinapay na ibinigay ng Diyos sa Israel upang kanilang kainin. Araw-araw ay pinulot nila ito bago sumikat ang araw ayon sa kanilang kailangan. Ang namulot ng marami at ng kaunti ay hindi nagkulang. Iniutos sa kanila na kainin nila at huwag magtira ng pinulot nila sa isang araw. Natagpuan ng mga sumuway na ang itinira nila ay inuod kinabukasan. Doble ang ibinigay sa kanila sa ika-6 na araw at iniutos sa kanila na huwag silang mamulot sa araw ng Sabat. Natagpuan ng mga lumabas na walang mana sa araw ng Sabat. Ang Sabat ang araw ng pakikipagtagpo sa kanila ng Panginoon. Awit 78, 22-25. Sa Diyos sila'y hindi nanampalataya at sa kanyang kaligtasan sila'y hindi nagtiwala. Gayunmay ang langit sa itaas ay kanyang inutusan at ang mga pintuan ng langit ay kanyang binuksan at kanyang pinaulanan sila ng mana na makakain at binigyan sila ng butil ng langit. Kumain ng tao ng tinapay ng mga anghel, kanyang pinadalhan sila ng saganang pagkain. Kahit sa hindi nanampalataya, ibinigay ng Diyos ang mana sa Israel kahit sila ay hindi nanampalataya. Ang Panginoong Hesus ang tunay na mana. Sinabi niya na siya ang tinapay ng buhay na bumabang galing sa langit upang ang kumain nito ay hindi mamatay. Ang kumain sa kanya ay mabubuhay magpakailanman. Dahil sa mayamang awa at malaking pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang anak na namatay para sa ating kasalanan noong tayo ay mga makasalanan pa. Tayo ay kasama ni Jesus noong siya ay namatay sa krus, at kasama niya noong siya ay muling binuhay, iniakyat at iniluklok ng Ama sa langit. Unang Korinto 11, 23-26. Tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, "Ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kunin, kainin at inumin." Ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang katawan at dugo upang ating kunin, kainin at inumin. Tuwing kinukuha, kinakain at iniinom natin ang kanyang katawan at dugo, ay ipinapahayag natin na siya ay namatay para sa ating kasalanan
muling binuhay at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit. Gawin natin ang pagpapahayag na ito hanggang ang Panginoon ay magbalik. Juan 6:47 hanggang 51. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana sa ilang ang inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang sino mang makakain nito ay hindi mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman, at ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Kainin ang mismong tinapay ng buhay. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Naging tao ang salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang Kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Mula sa Kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Sinabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon siya inyong nakikilala at siya inyong nakita. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Angkinin si Jesus. Ang Panginoong Hesus ang kaloob na bigay sa atin ng Diyos. Angkinin at kainin natin siya na ating tinapay ng buhay araw-araw. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay nananahan siya sa atin. Ibinigay siya ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Mahigpit nating hawakan at ibigin siya. Ibinigay siya sa atin ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama.
Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.